armed threats ay halos nalipol nila in that particular encounter. And for that reason, he was awarded the Medal for Valor sometime in 1991. Kung gusto niyo masubaybayan ang mga istorya ng sundalo ng bayan, pakiclick ang like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Ang isa sa tanyag na Commanding General ng Philippine Army na Medal for Valor awardee ay si dating Captain Arturo Ortiz. Naging boss ko siya nung ako ay naging spokesperson ng Philippine Army sa taong 2011. Isa sa aking nirerespeto na mga general at upper class sa Philippine Military Academy. Panoorin natin ang kanyang kwento, paano siya naging Medal for Valor, ano ang kanilang combat actions, at kung realistic ba itong ginawa nila na documentary. Anong title na to? Kagitingan, A True Story of Valor. Mga sundalo yung mga aktor dito. Ha? Being afraid, being scared is just a normal thing. Set tayo courage and determination. Never allow your fear overcome your sense of duty. Siyempre, normal naman kahit sino may takot. Kasi kung wala kang takot, ay hindi ka na magko-cover kapag may enkwentro, di ba? O kaya harabas ka lang harabas, hindi ka nag-iisip, wala ka namang takot. Yan yung ibig nang sabihin. Normal lang yon. The New People's Army are the most destructive terrorists that has plagued the Philippines for decades. Communist terrorists are murderers, branded with a dark and lamentable Plaza Miranda, binumba nila ng mga komunista, tapos sinisi nila kay Marcos, diskarte, di ba? catalog of injustice. The odious apparatus of the communist agenda massively terrorizes communities in hopes to overthrow the government. Yan, ang daming patay. Sa Leyte yan, inupakan Leyte. Pinagbibintangan nila ng mga DPA o Deep Penetration Agent ng Philippine Army. Pinapapatay nila sa kanilang mga kasamahan. Walang nagko-condemn dito sa CPP, PNDF, pero sa mga documents nila, ito yung tinatawag na strategic failure. So, kinukorek nila itong strategic failure nila na ito dahil mahirap bumangon yung kilusan dahil dito sa pangyayaring ito. It can happen again, di ba? So, isa to sa lessons para kina Joma Sison at sa mga kanyang mga kasabwat sa CPP and PNDF. Negros was one of the most affected provinces. Sunog dito, sunog doon. The government deployed the 606th Special Forces Company to address the threat in Negros. Tandaan nyo, Special Forces, ang kakayahan yan, mass-based operations, win the support of the people, facilitate good governance, train the locals to defend themselves, and also conduct direct action missions. Kasama pa rin yun sa mission nila. Ito yung nangyari dyan sa 606 Special Forces Company. Pinamunuan ni Captain Arturo Ortiz sa Murcia, Negros Occidental. By this time, I was a cadet. Playbo ako nito. 6 days pa lang ako sa PMA niyan. Siyang nangyari naghahamad ng pagkupkup ng taas-taasan at nananatili sa pagkalinga Psalm 91, very familiar. Ang makapagsasabi kay Yahweh, mugat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagkakatiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding salot, ay di ka magdaranas. Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. At sa kalingan niya ay palagi kang nakakatiyak.
Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, hindi ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawin bigla ang paglusob ng mga kaaway. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, hindi ka matatakot. Nakita mo, Captain Ortiz was directing his men to take this position, maneuver towards that location. Yan ang trabaho ng tactical commander sa platoon at saka company level. You are there to lead, no? Secondary na lang kapag baka ka mismo. Ikaw, magtingin kung tama ba yung nangyari, nasunod ba yung drills na ginawa nyo. Very fluid ang situation. Okay? Ika'y magmamasid. Taong masasamay pinaparusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang pagsanggalang. At ang pinili mo mag-iingat Kung panahon na yun, wala pang tactical helmet Mabuting ika'y mapahamak. Hindi mararanasan kahit anong Walang best. paghihirap sa Anting-anting iyong lang meron. So ito yung terrain doon, Canlandog Mountain Range. Hanggang ngayon, meron pa rin yung PN, matapos-tapos. Nakita ni Toto ang NPA. Nahalata ka to. Dalagan ka manggid eh. Teka na! Wala kang mga kabayan pa dire! Nako. Commander, pasensya na Commander. Wala ko kami kwarta. Sa pilitan na yung kuha ng pagkain. Gutom na NPA. Gusto mo pati yung ka! Eh, nung araw, wala pa yung mga private contractors na yan. Wala pa silang makukutungan. Doon lang sila sa bahay-bahay, tindahan. Kawawa yung mga ordinaryong mamamayan. Ito yung ginagawa ng Special Forces. Sila ang nag-train ng mga KAFGU sa isang lugar. Hello pa. Si Mama, tumawag si Mama. Kumusta ma? Okay naman. Galaw ng galaw yung anak mo eh. Yan, si Al? Si Al ba yan? 19. Wala man wala 1990. Hindi si Al yan. Younger. Lumalaki na yung mga anak mo pa. Kaya mag-iingat ka lagi ha. Pero sa palagay ko, ang mas realistic dito, nag-uusap sila sa URC 187.
ang gagamitin, ang ginagawa ay pumupunta sa isang kampo, kunwari dito sa Manila, pupunta si ma'am doon, tapos makigamit sa liaison office ng Special Forces dahil walang telepono doon sa mga barangay, kundi yung URC 187. Nakakontak yon kahit saang panig ng mundo eh. Amen. Ayan, picture ni ma'am. Tapusin mo na lahat ng kailangan mong tapusin dyan. Tapos umuwi ka na sa amin, ha? Yeah, laging challenge pag malayo, no? Walang text, walang video call. Ate, walang ganon. Maswerte tayo ngayon, ha? Masundalo ngayon. Kailangan ko na magtrabaho. I love you. Sige pa. I love you too. I love you too, over. Ganon yun pag URC 187. Hindi ka makatawag sa bahay, mula sa bahay, papunta sa kampo. Wala ganon. Sige, Bok. Papasukin mo. Pero dramatize na lang to. Sir. Assume na lang. May di nga sa imo, sir. Ay, totoo eh. Ko report sa imo, sir ba? May ala ko to nakitaan. Dako din nga grupo, sir, dito sa may lupa ko, sir, sa may sitio, Paradahan. Wala ko naisip, sir, kung pila sila kabilog. Basta damo din sila, sir. Nagdalagan ko diretso. Dalagan Basta ka? kawatan naman ko na liwat. Buligi ko niya, sir. Naakig si Toto. Bok, sir, paprepare ng tropa natin. Yes, sir. So, tip off ng isang civilian. Kita ninyo, if we have the support of the people, then it's easier for us to conduct strike operations against the insurgents, yung die hard na hindi madala sa usapan. Strike missions ang kailangan. Rhino Condor. Go ahead, sir. O, ganun na radyo dapat. Later than 1700 bukas. Isama ka ng 5 pinakasnapping Kafgo. Copy, sir. Yes, sir. 1300 ka mag-report dito. Copy, sir. Yes, sir. 1100 ka mag-report dito bukas. Copy, sir. Wala kayong kakausapin tungkol sa kahit na ano. Ang tawag doon, OPSEC. Ingat kayo. OPSEC. Yes, sir. Operational Security. Walay hambal-hambal ah. Mission unspoken, destination unknown. Ha? OPSEC. Mga kasama, magandang gabi. Ayon sa asset natin. Ang tawag dyan, mission briefing. 80 na armado sa tuktok ng bundok dito sa Sitio Manipulon, Murcia. Ang mission natin ay kumpirmahin ang presensya ng mga rebelde. Infill tayo ng 5 SF team dito. 2 team ang mag-blocking force dito. Dito tayo mag-jump off sa company CP. Malayo? Oo. Para akalain ng mga kalaban natin na dito tayo mag-operate sa bayan ng Bago o La Carlota. So, ang tawag doon, deception operations. So, meron silang deception. They impress upon the enemy na ang operasyon nila doon sa kabilang barangay. Na? Bok, Ayos? buwan na ba yung sasakyan natin? Yes, sir. Sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin. Kasi importante sa amin yung element of surprise. Ang iingatan sa kanilang mga kamay. At saka itong area na to, kung saan ang Special Forces ay nasa area of responsibility ng 11th Infantry Battalion na kung saan doon naman ang isa pang Medal for Valor na si First Lieutenant Cirilito Sobihana. He was a First Lieutenant during this time. AO niya, lugar niya ito. Actually. Ikay aalalayan nang sa mga bato paano hindi masasaktan. Iyong tatapakan Sumakay sila ng civilian vehicle muli yung mabagsik. para hindi mahalata. Hindi ka maaano sa mga serpiente. Insertion. Surprise. Marami akong lessons niyan nung ako ay Batcom. Pag gumagamit kaming ganyan.
Yung nagpagawa ako ng mga ladder kasi ang hirap bumaba. Sobrang taas. Pag 20 metric tons na dump truck, mahirap pagbaba, pag madilim, hindi pwedeng mag-flashlight eh. Ayan, buhay namin, nangapa kami sa gubat. Madilim. Nangapa-ngapa kami, dadaan. Dati, wala pang hindi pa uso yung night vision na yan. Pero sa Ranger, meron na, konti lang. Parang isa bawat kumpanya. Tawag doon, map check. Nag-guide si Toto. Siya ang nag-guide. Minsan mayroon kaming nagbibigay ng info. Sir, ganito, A1 info. Ay, baka naman A1. A1 lang yung info na yan. Sumama ka! Yan ang ginagawa namin. So si Toto, siya nagbigay ng info, isinama nila. Okay? So, ang napansin ko lang doon, na para sa realism, isaklob mo yung poncho, doon ka mag-check kasi wala ka makita sa gabi. Yan, ganyan, parang may ilaw. Hindi, ganyan. Madilim talaga yan. Tapos, ang ginagawa namin, may flashlight kami na may kulay pula. Tapos, sa loob kami ng poncho, doon kami mag-map check. Tapos, labas ka naman uli. Yung bundok na to, blah, blah, blah. Ang tawag yun, may tinatawag na dead reckoning method. At pwede kang mag-resection, blah, 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 blah. So, alamin mo sa mapa. At mas madali yun, mag-identify kung saan ang location mo. Kung masipag ka magpatrol, alam na alam mo, gabi o araw, nasaan ka sa mapa. Kasi kabisado mo, nalakad mo na yung lugar. Ang tawag doon, reconnaissance patrols. Lagi kang nagpapatrol para master mo yung terrain. Hindi pwede yung ang kalaban, the enemy has the master of the terrain. Isang taon ka na dyan, hindi mo pa master yung terrain. Ibig sabihin, tamad ka, malatuba, doon ka lang lagi sa detachment. Hindi ka nagpapatrol. Kaya ang enemy ang may master of the terrain. We should have the master of the terrain as well. Kaya natin gagawin yun. Ay, nako, ganyan ang buhay namin. Nakaka-relate kami dyan. Tapos makita mo, mayroong langka. May langka. Naku, bangon ito langka. Sarap. Kuhanin muna natin. Huwag muna tayong lumakad. Natitim ka sa langka. Alam niyo mga tauhan ni Gideon sa Biblia, pinili niya na mga warriors niya ay yung hindi yumuko at uminom doon sa creek line. So ito, kung ako yung mayroong mag-matip doon sa langka, sorry ka, sa sunod hindi ka na pwede sa akin. Turo sila sa langka, Pwedeng langka. Focus on your mission. Naku, kinuha talaga yung langka. Yan ang sinasabi. Nagutom sila. Kinuha ang langka. Wala sila yatang baon. Kasi strike mission, hindi nakapag hindi naka-ready. Ang ginagawa ko yan, nung ako ay company commander sa 10th Scout Ranger Company, sa aming supply room ay parati akong mayroong good for 5 days na dry ration ang tawag nun. So, kung kami ay nagtitraining, ang rest time namin, nagtitraining kami. So, kung biglang may tawag na may jump up, alis na kagad ngayong gabi, meron na ako. Hindi, sir, pwedeng, kasi marketing pa kami bukas, hindi pwede yun. May naka-ready na ako. Bayad silang 100. Okay, that's good. Sa may-ari, kita niya, nakuha yung langka ko, Sino yung kumuha nun? May bayad na doon, tinali niya doon.
Grabe yung dinaanan nila. So, ang dinadaanan kasi namin yung least expected na avenue of approach. Ha? Hindi sila dadaan dito. Grabing bangin dito. Doon, dumaan. Kung nanood kayo ng 300, yung Battle of Thermopylae, bakit nagapi ang 300? Dahil doon may nag-guide. May nag-guide. Dito yung weaknesses ng kaaway. So yung guide ay sa kalaban ng mga Spartans. Yung grupo ni Darius o ni Xerxes, yung mga Persians. Yun yung nakapagpatalo sa kanila. Maganda pag may guide. Kung talagang kabisado niya, nasubukan ko na yung guide, nawala kami. Kung saan kami nung gabi, nung umaga na, pag ganun ko dito man tayo galing kagabi. Yung guide ko, damo. Lesson, do not rely on your guide. Sa navigation, ikaw pa rin. Nako. Wall ang dadaanan, wall. Mahirap Least expected. So hanggang dyan lang si guide. Lagi namin ginagawa yun, sa Ranger. Umakit kami sa Daguma. Kung saan yung talagang ganun, doon ako dinaan mga musang taga-scout platoon yung nangunguna doon. Sila Papa Alps. Ranger Alama. May tinatawag kami ng hand and arm signals. Okay? Wala silang baon. Hindi nila alam, andun na sila sa gilid ng kampo. Training ground yung kanilang puntahan at may plenum doon. Kaya nag-ipon-ipon ang napakaraming mga NPA. Ngayon, hindi ko na ipakita sa inyo yung portion na may violence. In short, makikita mo doon ang leadership ni General Ortiz bilang company commander at yung kanyang audacity. No? Walang helmet, wala sila lahat na yung protection, talagang tapang lang na. Kami noon, Ranger, SF, wala kaming ganyan, yung kagaya ng gamit ng mga sundalo ngayon. Pag may information, alam mo na it is your duty to protect the people, inapi ang mga kababayan natin ng mga terorista sa lugar. It is your duty to conduct operations against those armed threat. Si kagaya noon, pupunta na sila, gutom na yung NPA, pupunta sa barangay, sa pilitan ng mangunguha ng mga suporta sa mga taong bayan, trabaho namin, kaya naka-deploy kami sa mga malalayong komunidad is to protect the people. Yun yung tamang context doon. And dito sa kanyang operations ay pinakita niya na he's a tactically proficient commander na pipiliin talaga yung
pinakamahirap, no? So additional sakripisyo 'yan para sa mga sundalo. Pinakamahirap na mga daanan, yung ruta na gagamitin mo para hindi mapahamak yung mga kasamahan. And yung nakita mo rin yon, yung simpleng yung kumain silang langka kasi gutom na gutom sila, wala silang baon kasi strike mission no? Binayaran nila pero tinalo lang nila doon. Nagbayad sila ng pera. And dito sa combat actions ay alam natin lahat na talagang namamayani ang kanyang katapangan, ang kanyang pagdadala ng tao. Mismo nag-risk siya ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-assault. He wanted to protect the unarmed civilians na andon. Gusto niyang ma-save yung mga unarmed civilians, may mga bata doon, dahil obligasyon ng pwersa ng Estado na proteksyonan ang mga non-combatants. At yun ay kanyang naipakita at lahat ng mga armed threats ay halos nalipol nila. 89, kung hindi ako nagkamali, around 89 body counts in that particular encounter. And for that reason, he was awarded the Medal for Valor sometime in 1991. Isa sa talagang makasaysayan na encounter diyan sa Negros Occidental. At para sa amin, model on how to lead troops in combat sa tactical level. Paano namin dalhin mabuti ang aming mga tauhan, training ng mabuti, at paano kami makisalamuha sa taong bayan para mamahalin kami ng taong bayan at makuha namin ang suporta at mas mapadali ang paggapi sa mga armadong gumagamit ng karahasan. Kaya bilang isang dating spokesperson ni General Ortiz in 2011 ay saludo ako sa kanyang leadership at tinutularan namin namin ang pamamaraan ng the way he leads people and the way he interacts with junior officers. May charisma si sir. Hindi masyadong nagsasalita pero hindi ka mahiya na lapitan siya dahil talagang ikaw ay kakausapin, ikaw ay makarelate ka sa kanya. At kasama yan sa mga iniidolo ko ng mga senior officers kagaya ni General Julius Javier na isa ring Ilonggo, taga dyan din sa lugar na yan, na nalalapitan. Hindi yung parang nalalasing na sa kapangyarihan dahil may nakasuot na ng mga ranggo. Ang mga ranggo ay temporary at in fact, kapag mag-civilian ka na, wala na yung ranggo mo. Kung ginamit natin mapangapi tayo, abusado tayo, walang lalapit sa'yo, wala nang makipag-relate sa'yo, wala nang makipagbulahan sa'yo. Ganyan si General Ortiz. Hindi siya nalalasing sa kapangyarihan, kaya maraming rumirespeto sa kanya. Okay? Bye-bye.